Hi guys, this is Christy Paulino, ang negosyanteng may dystonia. In this vlog, isi-share ko sa inyo yung aking experience nung nagbenta ko ng ice cream. Matagal ng panahon na kami ay may tindahan. Yung aming lugar dito sa Muñoz ay along the highway, so daanan ng tao. Nung binuksan ulit itong tindahan, madami na naghahanap ng ice cream. So, dahil magsa-summer ng 2025, nag-apply ako ng reseller package para sa ice cream. Nag-message ako dun sa Selecta Negosyo PH, then dun sa message pa lang, may nag-pop up ng requirements. So, nandun sa requirements ay full name, store address, tapos picture ng tindahan, tapos billing address. Dahil nga na-send ko lahat ng mga requirements, nag-proceed ako agad dun sa agent. May pumunta dito sa bahay, tinignan yung store. Yun, tapos diniscuss din kung magkano yung reseller package. So, ang problema lang din kasi sa akin, walang socket na paglalagyan ng freezer. So, walang saksakan. Karon pa nga ng aberya kasi nung dumating yung agent na may kasama yung product niya, may 3 hours na walang kuryente dito sa Muñoz. Kaya, pinaspone muna yung pagbibigay sa akin ng product. Kinabukasan na lang. Kasi, malulusaw yung ice cream kung aabot na magdamag sa akin na walang kuryente. Sayang naman yung ice cream. So, yun. Kinabukasan, bumalik dito yung ahente kasama yung ice cream. So, yung package na kinuha ko ay worth 5,000. Yun yung unang nabayaran ko kay agent. Iba't ibang klase yun. Sa una pa lang, na-disappoint na ako kasi yung freezer na naibigay sa akin ay luma. So, ang sabi ng agent, anytime soon, papalitan niya yun. Kasi, mas maganda talaga kung ang naibigay sa aking freezer ay yung glass type. Mas nakaka-engganyo sa customer na bumili ng ice cream pag ganun. So, kinabit nila itong tarpaulin, kinabit na ng pinsan ko yung tarpaulin. So, yun. Akala ko, magiging maganda yung pagninegosyo ng ice cream dito sa aming lugar kasi nga, dito kami sa along the highway. Madaming nagtatanong kung may ice cream ba. Pero nung nagkaroon na ako ng freezer na pang ice cream at nagka-ice cream na, wala nang bumibili. So, yun. Dumadating sa point na ang aking benta in a week ay 10 pieces lang. Minsan, mas madami pa akong nakakain, kaming magkakapatid, or may bisita kami, yun na lang yung pamerienda. Bakit ganun? So, hindi ba kita yung aking display ng ice cream? Or what? Anong naging problema? Siguro isa sa problema ay yung freezer. Kasi may mga bata na nagre-request sila ng ice cream sa parents nila pagka bumibili dito. Kahit available yung ice cream, hindi naman siya nakikita. Kasi nga hindi glass type. So, yun. Nawawalan ng gana yung batang magpabili. Kasi nga sinabing wala yung ice cream kahit meron. Nung una, kaya ko pang i-handle yung stress na walang bumibili sa ice cream. Kaya lang, sa every time na kailangan ko nang bumili ng another batch, kasi may monthly siya eh. Ang monthly ko ay 2,000 pesos na worth of ice cream. Kaya lang, kung palagi akong magpapaluwal sa pagbili ng ice cream, masyado nang nasasagasaan yung pondo ko sa GCash. So, yun. Umabot ng 6 months na ganun yung problema. Palaging nagpapaluwal na lang. 2,000 monthly yung kailangan kong bilhin na ice cream, pero ang aking sales lang ay umaabot ng 1,000. Less than 1,000 lang ang nagiging sales ko. Plus, dumagdag pa siya sa bill ng kuryente. So, ang bill ng kuryente namin ay, nung wala pang freezer ng ice cream, ang bill namin ay 2,300. Nung nagkaroon ng freezer ng ice cream, umabot siya ng 3,500. So, saan ko kukunin yun? Okay sana kung nagsisales ako in a day ng 300 pesos sa ice cream lang. Pero, hindi eh. Ang sales ko lang sa ice cream, in a week ay umaabot lang ng 100 pesos. Minsan wala pa. So, yun. Dahil nga nai-stress ako na kailangan kong bumili ng ice cream, kailangan magkaroon ng space yung freezer ko para sa bagong batch ng ice cream. Kinakain ko na lang yung ice cream or pang merienda ng mga bisita. To the point na tumaas din yung aking sugar dahil sa ganong sistema.
Mahilig talaga ako sa ice cream. Every time na pupunta ako ng palengke, meron akong inuuwing ice cream. Paabutin lang ng 1 year. Sabi ko sa nanay ko, paabutin lang ng 1 year. Okay na ako. Para masatisfied lang ako dun sa business. Handa akong i-shoulder yung expenses. Kaya lang, hindi na siya nagpapasok ng income eh. Talagang ako ang nauubos din yung aking pondo sa GCash. So, yung kita ko sa GCash ay napupunta sa maintenance meds ko. Kung gagalawin ko yung pondo ng GCash at kasama yung kita ng GCash, yung aking maintenance medicine naman ang magdidelikado. At nagpa-check up ako, nakitaan ako ng bukol dito sa aking leeg. Anytime soon, kailangan ko nang mag-decide kung ipapa-opera ko ba itong goiter. So, yun din yung turning point na kailangan ko nang isuko yung pagiging ice cream reseller. Kasi, kailangan ko ng savings. Yun. Kasi, para sa pagpapa-opera. Yun. Madami kong na-realize at madami kong natutunan na lesson. Isa na siguro yung lesson na hindi porke tinahanap ay kailangan kong ibigay sa customer. So, minsan mapagling lang yung mga nag-i-inquire. Naghahanap sila. Pagka meron ka, hindi na sila bibili. Yun ang katotohanan doon. Pangalawa, lack of research din. Hindi ko na-research na ganun pala talaga kagastos yung magiging reseller ka ng ice cream. Gastos sa kuryente. Kasi palaging paluwal. Sa loob ng 5 months na mayroon akong ice cream, hindi bumalik yung aking puhunan. In 5 months, kung nalugi ako ng 15,000 pesos. Bakit 15,000? Kasi po, yung mismong package ay 5,000. Then, ang ginagawa ko, pinapapalit ko na lang yung first batch of ice cream na nasa akin. So, palit ng palit hanggang sa yung bill ko sa isang buwan ay 3,000, 2,000. So, sino kumikita? Hindi ako. Yun, nabubusog lang ako pero hindi ako kumikita. Kailangan ko munang mag-concentrate sa products na meron ako. Sa mga products na talagang tinatangkilik sa akin ng mga customer ko. Chips, soft drinks, kape. Yan yung mga nabibili sa akin dito eh. Tsaka yung mga condiments sa pagluluto. Diyan muna ako magka-concentrate. Kung darating man yung time na kakailanganin, pwede ko ulit mag-avail ng ice cream. At kung darating yung time na yon, ang brand na Selecta pa rin yung pipiliin ko. Kasi the best ang brand na Selecta. Hindi pa ngayon ang panahon para maging reseller ako ng ice cream. Anytime soon, babalik pa rin ako sa Selecta. November 13, nung na-pull out to, nag-text kasi ako by October. Kasi nagte-text na si agent kung ano daw ba yung order ko. So, yun. Sabi ko, ipa-pull out ko na yung ice cream kasi kailangan ko magpa-opera anytime soon. Dahil dun sa aking goiter, bigyan nga lang ako ng time para ma-dispose yung mga ice cream kasi nga, punong-puno pa yung ice cream eh. Punong-puno pa yung freezer ko dahil wala kang bumibili. So, yun. October, by November naman, di ba nagkaroon ng bagyo? 2 days na brown out dito sa Nueva Ecija. Yun, nalusaw lahat ng ice cream.
Bye guys. Please do like and subscribe sa aking YouTube channel. Bye. Salamat po.